So mga bakla, may bago na naman akong chika. May isang post dito, tapos may nag-mention sa akin. Siguro gusto niyong marinig yung aking opinion regarding doon sa post. Ito ay related sa Mother's Day. So yung nag-post ay yung wife. Kahapon, pumunta sila sa mall. Dumating na sila doon, alas 6. Isa-summarize ko na lang, no? So, doon pa lang sa entrance, syempre may mga titinang bulaklak, tapos sumitingin siya. Tapos, sinanong siya ng Diyosawa niya kung ibibili pa daw ba siya ng ganon. Tapos, sinagot niya na, hindi na dapat tinatanong yan. Charot, hindi ganong tono. Pero gano'n yung sagot niya. So, dahil nga alas 6 na sila dumating doon, may mga paniniwala ibang tao na kapag gabi na, hindi na pwedeng putulan ng buhok yung bata. So, yung tatay na lang yung nagpagupit. And then, after yung pagupit, tinanong niya yung asawa niya kung gusto niyo mo din ba magpagupit. Tapos, sabi ni wife, yes. Tapos, sabi ng asawa, tapos tinanong ni wife yung asawa niya kung paano yung baby nila. Sabi naman daw nung asawa niya, ako na bahala. So, nag-expect si wife na ititreat siya ng Diyosawa niya kasi nga Mother's Day. Which is normal kasi, syempre, sino hindi mag-i-expect? Parang ito lang yung araw na dedicated sa mga nanay bukod sa birthday. Dapat special, di ba? So, yung nag-ikot-ikot sila sa mall, ganyan-ganyan, nabili na nila ng gamit, tsaka damit yung anak nila. And then, si Mister, may gusto na nang bilhin na sapatos. Sabi ng Mrs., marami na daw siyang mga branded na shoes. Pero yun nga, yung bet niyang, sapatos ay worth 1,500. Tapos sabi daw niya, sige tingnan natin kung kakasya sa budget. Tapos may nakita na siyang bag. Yung bag na gusto niya ay worth 599. Tapos si Mr. naman may nakitang bag na tag 249. To make the story short, pagdating sa wife, parang nagtitipid yung asawa niya. Pero pagdating sa sarili niya, like, willing siyang gumastos ng mga 2,000 sa mga gamit-gamit. Tapos si wife, hindi siya nagre-raise ng concern. Kumbaga, hinahayaan niya lang. Yung pinaka nakaka-embardang part siguro dito is yung sabi nung asawa niya, 2,199, yung parang isang bagay na hinawakan niya, nakasale na to ma, sabi niya. Pero yung 599, parang hirap na hirap siyang gastusin para sa asawa niya. Tapos ayun na nga, tapos na sila mag-shopping. So, pauwi na niyan sila. Tapos tinanong nung wife kung may nakalimutan daw ba yung Diyosawa niya. Tapos yun, sabi daw ng asawa, mamili ka na lang dyan. Yung, alam mo yung feeling na parang walang kusa, yung parang para tumahimik ka na lang, bibilin para sa'yo, ganon. Anyway, ito na nga yung aking opinion. Naiintindihan ko 100% kung bakit ganon yung nararamdaman ng wife niya. Kasi kung ako din nasa sitwasyon niya, ganon din mararamdaman ko. Pero pag ako yung nasa sitwasyon niya, halimbawa, magsasalita ako, ako yung tipo ng taong konting bagay lang, kasi ako tupakin ako eh. Pag hindi ko nagustuhan yung isang bagay, mararamdaman mo, makikita mo sa mukha ko. Hindi ko kayang kapag masama ang loob ko, nakatahimik lang ako, hindi. Talagang kailangan ko siyang sabihin. Siguro, ang masasabi ko sa kanya, kung hingi siya ng advice sa akin, sana mapanood mo tong video na to, speak up. Kasi hindi malalaman ng Diyosawa mo yung nararamdaman mo kung hindi mo sasabihin. Hindi kasi lahat ng tao malakas ang pakiramdam. Yung iba din walang kusa. Kaya kung may gusto ka, kailangan hingin mo sa kanya. To be honest, kung nasa Pilipinas pa kami, pag birthday ko, hindi naman ako binigyan ng Diyosawa ko ng flowers. Binigyan niya ako ng maliit na cupcake. Pero yung mga dati ko naging jowa, yun yung mga inuuto ako ng mga bulaklak, ganyan. Tapos hinahayaan ko lang. Kaya siguro akala niya okay lang. Pero nung nag-birthday ako, nagtampo ako dahil wala siyang dalang bulaklak. Akala niya hindi ako mahilig sa bulaklak. Oo, hindi ako mahilig sa bulaklak. I prefer na pagkain ang ibigay mo sa akin. Pero hindi ko na kailangan sabihin sa'yo, di ba? Hindi ako mahilig sa mga alahas, pero pag binigyan mo ako ng malaking ginto, di ba? Hello? Give me that. Pero yun, sabi mo sa kanya, ako sinabi ko sa Diyosawa ko na gusto ko ng mga bulaklak. Kaya magmula nung 2019 hanggang ngayon, Valentine's Day, Mother's Day, birthday ko, anniversary namin, Pasko, pag ginalit niya ako, lagi ako may bulaklak. Kasi sinabihan ko siya. Siguro kung hindi ko sinabi sa Diyosawa ko, hindi ako nagtampo-tampo, hindi ako nagalit-galit, baka hanggang ngayon wala pa din. Kasi minsan ang mga lalaki clueless. Pero doon naman sa part na tinatanggap ni wife yung treatment ng asawa niya dahil daw hindi siya nag-work. Ikaw nag-aalaga ng anak niyo eh. Kung wala kayong anak, I'm sure nagtatrabaho ka ngayon. Kung mag-asawa kayo, ang pera ng asawa mo, pera mo din. Minsan na-frustrate tayo kasi yung treatment, kunyari tayo, mapagbigay tayo sa ibang tao, nakaka-frustrate pag hindi sila ganun, di ba? Lalo na sa partner mo, but you have to tell him, communication is the key. Tsaka pag first time na may ginawa sa'yo yung Diyosawa mo na hindi mo nagustuhan, sabi mo na agad para hindi na maulit. Medyo nasad lang ako kasi naibili ng laruan tsaka mga gamit yung anak, tas yung tatay, pero yung nanay na ilaw ng tahanan, nagluluto, hindi ko na iisa-isahin yung trabaho ng nanay, pero tsaka Mother's Day. The things that we do for our family,
We don't even have to ask. Dapat ibigay yan sa ati. Dapat bigyan tayo ng medal, corona, ganyan. Minsan nakakalungkot na yung ibang nanay hindi nabibigyan ng importansya yung ginagawa nila para sa pamilya. Na-realize ko kung gaano kahirap mag-function ng isang bahay kapag nagkasakit yung nanay. Nung si mama ko, nagkasakit siya. Tapos, hindi nakapagsaing, hindi nakapagluto, hindi nakapaglinis ng bahay. So, think about a house without a mother. Sabihin natin, oo, nagtatrabaho ang lalaki. Alam mo na yun eh. From the beginning, kapag nagkapamilya ka, alam mo na yung papasukin mo. Alam mo na kailangan mong buhayin ang pamilya mo. Kailangan suportahan ang pamilya mo. It shouldn't be like, kasi akong kumikita. No. Sa partnership,